Tila taktika lang daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsabi nitong bukas siya sa pakikipag-ayos sa mga Duterte. Ayon sa isang political analyst, nakahalata na ang lumalalim na motibo sa biglaang pahayag ni Marcos Jr. na anya'y bunga ng humihinang alyansa at nawawalang suporta ng kanyang mga kaalyado matapos ang midterm election. Narito ang balita ni Verhil Parba. Weak at indecisive, ganito kung ilarawan ng political analyst na si Professor Froilan Calilong ang mga naging hakbang ni Marcos Jr. bunsod ng kanyang pabago-bagong posisyon sa mga mahahalagang issue. Matapos kasi ang serya ng mga patutsada ay bigla na lamang naghayag si Marcos Jr. ng kagustuhang makipagbati sa pamilya Duterte. Ayaw nga raw niya ng kaaway at gulo. Ayon kay Calilong, hindi ito simpleng pahayag ng kapayapaan kundi isang taktika para isalba ang sarili mula sa lumalakas na puwersa ng mga Duterte, lalo na't kitang-kita ang pagbaba ng impluwensya ng Pangulo matapos ang midterm election. Ang analogy ko rito parang medyo hindi tama, no, na kumbaga nag-job ka na nag-job tapos nakita mo na lumalakas yung kalaban at babawian ka, bigla mong ibibigay yung kamay mo at makikipagbati ka. I don't think that paints a good picture, no. So at the same time, it gives the impression that he is portraying the image nga of a weak and indecisive leader dahil nga ito ay nangangahulugan na hindi niya kayang pangatawanan yung mga salita at yung mga hakbang na ginawa niya in the past. Dagdag pa ng propesor, malinaw na ang layunin ng pakikipag-ayos ni Marcos Jr. ay para bigyang katwiran ang mga susunod nitong kilos, lalo na kung tuluyang ibaon sa limot ang isyu ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Anya, kung ipagpapatuloy pa ang kaso laban sa bise, ay siguradong matatalo ito. Kaya mas pinili na lang ng Pangulo ang tinatawag na political survival move. I think itong kanyang gesture na to, no, ng pakikipag-ayos sa mga Duterte, isang hakbang para ma-justify yung eventual kung sakali man na magde-decide siya na wag nang pahintulutan na or ibaon na lang sa limot itong impeachment. Ito ay parang parang ito yung justifying element sa magiging action na yon. Na kumbaga, kaya ko naman to inurong kasi nga nakipagkasundo na sila sa atin or nagkaroon na tayo ng reconciliation. So para saan pa na magkakaroon tayo ng impeachment? Subalit sa paningin ng maraming Pilipino, hindi na ito nakakagulat pa. Isa na naman itong halimbawa ng tila paulit-ulit na estilo ni Marcos Jr. ng pagbaligtad ng mga naunang pangako at deklarasyon. Matatanda ang nangako noon si Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang ating pamalaan sa International Criminal Court o ICC. Ngunit kabaligtaran ang nangyari nang iligal na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala pa sa The Hague, Netherlands para harapin ang kasong crimes against humanity. Sa kasalukuyan, ayon kay Calilong, dehado si Marcos Jr. sa impeachment case laban kay VP Sara. Anya, bukod na nasa 20th Congress na, malinaw na lumalabag ito sa saligang batas kung muling magsusumite ng panibagong impeachment complaint. Kaya't sa halip na anya na ituloy, mas pinili na lang ng Pangulo na makipagbati sa mga Duterte na halata namang hindi batay sa prinsipyo kundi para sa pansariling kapakanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Verhil Parpa, SMNI News.